God is good all the time. Continuation, Part 38. I put my hands in the shoulder of Mick. And magasing tangkad lang kami ni Mick, nasa 5 feet, and 6 inches yata ang tangkad namin pareho halos. And I always do that pag lumabas kami kahit saan, and mas lalo nagtitinginan mga tao sa amin, and kadalasan ay pag lumampas na sila sa amin, ay lumilingon sila uli sa amin, both male and female, all of them they do that. And they smile, and sabi ko kay Mick, bakit kaya napatingin sila sa atin ng ganun na lang? Sabi ni Mick na bighani sila daw sa kagandahan ng nakikita nila, and napatawa lang ako. Kasi daw bihira lang sila nakakakita ng ganito. Lalo na sa mga Asian girls, probably only once in their lifetime lang sila nakakita ng ganito sa ginawa ko kay Mick. It's rare, sabi niya, and the reason why they are looking at us. Sabi niya hindi mainli sa kanya nakatingin ang mga tao kundi sa akin. Kasi they can tell who am I really deep inside daw, sabi ni Mick, maliban sa maganda ako sa outer part, and ganun din sa inside, sabi ni Mick. Yan ay base sa nakikita nila and na-feel nila sa akin yan. Kumbaga hinusgahan nila ako, but is a good thing yung husga nila sa akin. And continue kami doon until now, gawa ko pa rin yun, but paminsan-minsan na lang kasi slow walker, kasi ako. And lagi nag-complain si Mick sa akin na bilisan ko daw yung hakbang ko, tumawa lang ako. Apos kahit saan kami pagpunta, even till now ganyan pa rin tingin ng mga tao sa akin. Anyway, may fiance visa last for some months. And within the period na buntis ako. Dumating ako dito sa Australia ng March 2004. Apos mag-expire yung visa ko sa December after Christmas 2004. Within that period na nabuntis ako, wala sinabi si Mick sa akin about sa kasalan namin. So tahimik lang ako, and wala ako reklamo o ni minsan binanggit ko yung tungkol sa kasal. And sinabi ko na sa mga kapatid ko na buntis ako, and my visa will expire after Christmas. And sabi ko sa kanila if hindi ako pakasalan ni Mick, babalik ako dyan sa atin-atin, and palalakihin ko yung anak ko without the father, and I will give much love to my kid. Suportado naman ako ng mga kapatid ko. And sabi nila sa akin, don't worry sa pagbubuntis mo. Kasi hindi ang ako nag-isa sa mundong ito. Madami tao na buntis na walang father. So yon ang encouragement na na-receive ko sa mga kapatid ko. And I was really determined to come back with so experience in my life na this is it. This is what God gave me. And whatever is His plan will be done. Until one day on the day of my birthday, that was October 5, sinurpresa ako ni Mick na magpakasal na tayo. Nagulat ako and nabigla at the same time, I was floating in heaven sa tuwa and napaya ako ng husto. Sabi ko sa kanya, akala ko you will send me back, and I am ready, and I already accept the reality na ito na talaga ang kahihintuhan ng buhay ko, and this is my fate, and I have to accept it whether I like it or not. Niyakap ako ni Mick at napayak siya din ng todo. Sabi niya sa akin, how come I think it like that? Sa una palang pagkikita natin ay mahal na mahal kita. At ito ang iniisip mo. Sabi ni Mick sa akin. Abangan ang susunod na kabanata.